Puwede na tayo magsimula. Isang higop muna ng, kape. Ah. Ah. Okey. Ah. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon ito 'no, DOJ wala daw pong ebidensya mag-uugnay kay PRRD dito po sa Pogo. Anak ng tinapay, oh. Anong ginawa 'no? Alam niyo, okay, nasunod din po si Martin tungkol po dito sa AKAP budget at ng OBP, no? Sa BICAM po. Kung matatandaan niyo po, siniro po ng mga senador yung AKAP na ibalik po yan ni Martin. O, pati po yung kagustuhan ng mga senador na dagdagan ko no. Yung budget ng OBP ay hindi rin po natupad dahil yung budget din po ng House of Representative budget para kay sa OBP ang natupad. Talagang si Martin talaga ang nasusunod pagdating po sa pagbabudget. Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin kung ano na po yung mauna rito sa ating kodigo. Iyan. Una po, ito pong highest in history, no? Ito pa lang 10 billion na confidential fund ng BBM administration. Kalahati po diyan ay halos kay Marcos, no? Hindi pala, kasama pala yung intelligence fund doon. Ito pong 10 billion pesos spent by BBM Anbin confidential funds is highest in Philippine history according to COA. Ang tanong po, no? Pinakamalaki pala to sa history ng Pilipinas. Ang tanong, kailan nyo po iimbestigahan? HOR. Kasi gusto po ninyo, di ba? Gusto po ninyo ay yung transparency. Kailan po kayo mag-iimbestiga ng ibang confidential fund? Ito pala ang pinakamataas. Alam niyo po, nakakalula, no? Ang budget natin, pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon po, may pinakamalaki tayong utang sa kasaysayan ng Pilipinas. Breaking record po lahat eh. Pero ito rin po, ang halos walang magawa. Halos walang proyekto. Pagdating po sa infrastructure, sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Yun pong pinagmamalaki na Candaba North, yung kaisa-isang highway na pinagmamalaki. 1 linggo ko na nakikita na congratulations kay BBM. Isang proyekto, 1 linggo ko na nakikitang pakalat-kalat dito sa Twitter. Alam niyo po kay Tatay Digong, may inauguration ngayong umaga, mamaya meron tanghali, meron pang hapon. Sa isang araw, 3 inauguration. No? O 4 pa minsan. Kay BBM po, 1 linggo na. Yung isang inauguration na, 1 linggo nang yun at yun pa rin. Nakakaawa po. Pinakamalakas tayong gumamit ng pondo ngayon. Pinakamaraming pondong nilalabas. Pero pinakaunting proyekto. Antindi.
Wala halos nagagawa. Sa dami ng budget na inutang, sa dami ng tayo rin po ang pinakamaraming ibinentang ginto sa buong mundo. Grabe to po to. Panay pera, pera, pera. Pero pag panahon po na may bagyo, ubos na pera natin. Anong gagawin natin? Pag panahon po ng sakuna, wala pong mahagilap yung mga kababayan natin. Nag-aagawan po sa ayuda. Nagtatakbuhan sa baha habang si BBM pinapaagaw. Grabe tong pondo. Panay pondo. Ang pinag-uusapan natin, speaking of pondo muna, unahin na po natin tong kay Martin Romualdez. Mamaya na nga yan. Nakakaano no? Ang tanong po namin, hindi po namin nakakalimutan ha. HOR, kailan nyo po iimbestigahan yung ibang confidential fund? Aba, hindi po pwedeng Vice President lang. Pwera na lang kung magtatapat kayo na ang ginagawa naming investigasyon ay para siraan lang ang Vice President ng Pilipinas. Speaking of paninira, no? Marami na po nagsasabi na pwede talaga yung alias. Si Ping Lacson, pwede raw talaga yung alias, no? Kaya lang merong mga sinasabi pa na trace. Pero malinaw dun na magpo-produce ka ng mga paper yung kung sino talaga yun. Kung may nakikita yung COA na anomalya, kinakailangan mong patunayan. No? The fact na sinabi ng COA na walang anomalya, tapos na po sana. Hindi, kinakailangan po nila na continuous na siraan, continuous na paninira sa mga Duterte. Hanggang 2028 po yan. No? Kung ano mga pinagsabi yung Tol. Wala na po si Tol, di ba? Ano ba si Tol? Bumaliktad na si Tol. Wala po siya riyan sa Ewan ko kung bakit nyo po ipopromote. Huwag nyo po ipromote dito si Tol. Paalam na po yan. Hindi na po mananalo yan. Pinakamalaking budget, pinakawalang nagagawa. Ngayon, ano pinag-uusapan nila? Bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas? Binabaan na lahat. Binabaan na po lahat yung mga pati taripa, pati tax ng bigas. Binabaan, hindi pa rin po. Hindi pa rin po bumababa yung presyo ng bigas. No? Ang daming pera, ang daming binenta, ang daming pondo. Isa po sa mga unang proyekto ng ating pamahalaan, Maharlika Fund. Ano na nangyari diyan? Transfer ng pondo ng PhilHealth papunta po dito sa mga unprogrammed fund. Nasa na yung mga unprogrammed na yan? Alam niyo po ba yung unprogrammed sana? Kaya kami unprogrammed fund, no? Dahil kung lumaki ang kita mo, alam niyo yun, kung lumaki ang kita ng Pilipinas, kinakailangan mo nun na may nakasabi kang unprogrammed fund kasi bawal pong gumastos nang wala sa GAA. Ito po, pinondohan natin yung unprogrammed fund kahit hindi lumalaki yung kita ng Pilipinas. Naghahagilap tayo. Kita nyo. Supposedly, sa pagkakaintindi ko, kung tama po pagkaintindi ko, malamang tama ang pagkakaintindi ko. Kaya po may nakaabang na unprogrammed fund na sinabi sila, alimbawa, may budget na 500 billion. No?
Halimbawa po, may budget na 500 billion. Yun po, pag tumaas po yung nagpasokan yung mga inimbita ni BBM nung unang 2 taon niya na umikot sa buong mundo, nag-imbita ng mga investor, kung totoong may pumasok, dadami pera, higit pa dun sa budget, kaya dapat pwedeng mag-unprogram fund. Dito po baliktad eh. O lahat ng merong mga pasobra dyan, dalhin nyo rito. Paano magkakaroon ng pasobra? Magkakaroon lang ng pasobra kung titipirin mo yung mga programa ng isang ahensya. O yun nga yung nangyari. DPWH, tinanggalan ng pondo sa mga foreign assisted. Ibig sabihin, wala ka ng pambayad sa mga right of way, wala ka ng pambayad sa kung saan-saan, matitenga yung proyekto dahil inuna yung mga unprogram. O tinatawag po yan na mga hindi ayuda, yung dating pork barrel. Nag-iba lang ng pangalan, unprogram funds. Almighty talaga. Grabe. Napaka-powerful. Pinagmamalaki po ng Senado na tinanggal nila yung AKAP at ibinalik nila yung mga pera para sa proper, no? Yung mga binalik nila sa DPWH kung saan man nakuha. Ngayon po, ayan, no, may interview na naman si Tamba na pumasa po sa BICAM. Diyan po nagaganap sa BICAM ang lahat eh. Pagdating po sa BICAM, kontrolado na po. Yung hindi pa po naniniwala na ang may control ng budget ayon kay BP Sara ay si Martin at si Saldico. Tignan nyo po yung magkatabi. Habang inambus interview sila ng mga no? Si Tamba nga at si Saldico. Wala man lang taga-Senate eh. BICAM na naturingan pero pag BICAM po, senador at mga congressman. Pero dito po sa nagbibigay po ng pahayag tungkol sa ano nangyari sa budget, si Martin at si Saldico. Sino po sa kanila ang senador? Tindi, no? Yung BICAM pala, Martin Romualdez tsaka Saldico ang ibig sabihin ng BICAM. Ano yung ibig sabihin ng CAM? Kamag. Kamag na. Yun pala yun. Okay. Ngayon, bakit naman pumayag yung Senado? Siyempre, hindi naman mga bobo yung mga yan, di ba? Bakit naman papayag yung mga senador na kabilang sa BICAM? Ito po ang paliwanag ng SMNI. Just in, Senate Finance Committee Chairman Senator Grace po kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. Ayun, kaya naman pala eh. Magkakaroon po ng access yung mga senador sa AKAP. Dati, exclusive po yan na namimigay ng AKAP, mga congressman. Kaya pala napapayag yung mga senador. Talagang mahusay si Martin eh. No? Para niya mapapayag, asan na yung prinsipyo yung mga senador? Tinanggal niyo yan sa Senate eh. Yung AKAP eh. Andalin yung paikutin eh. Sabi lang ni Martin, no? Sige, bibigyan ko rin kayo ng AKAP, access sa AKAP. Ibig sabihin, mabibigyan din sila ng pondo galing sa AKAP. Kaya naman pala pumayag itong mga senador. Lalong-lalo na si Grace po, na siya pong chairman ng Finance Committee. At si Chis Escudero. Chis, parang wala kang papel sa BICAM.
Parang hindi ka nakita. Ano no, ito talaga pinakamahinang Senate President. Biruin mo, tinanggal nyo sa Senado. Pagdating sa BICAM, binalik ni Martin. Yan yung sinasabi ni Inday Sara na si Martin at si Saldico ang may control ng budget ng buong Pilipinas. Oh. Inano lang sila. Tinakam lang si Po. Magkakaroon kayo ng access. Siya pa nag-announce ha. Si Grace po ang nagkumpirma. Ayan, no, kinumpirma na napagkasundo ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. Pareho 300 300 yung congressman, 24 lang kayo. Tignan nyo po hatian ng pareho. 21 billion na nakalaan para sa Kamara, 5 billion na nakalaan sa Senado. Pareho nga, no? Pareho, Grace po. Chis Escudero, pareho, no? 21 billion, kayo 5 billion. Yan ang tawag nyong pareho. Yung pareho. Ang alam kong pareho, ano eh. Kung tig 15 billion sa Senado, 15 billion sa Kamara, yun yung pareho. Putin, pareho sa inyo, 21 billion sa kanila, 5 billion lang sa inyo. Partihan ng mga, pinagpartihan yung pera ng taong bayan, kaya oo agad eh. Oo agad si Chis, tsaka si Grace po. Okay, dito po tayo sa balitang ang pumapalag po numero 1 dito si Barry Gutierrez. Basahin muna natin yung si Barry Gutierrez. Barry, mas piniling mag-Christmas party kaysa dumalo sa investigasyon ng NBI. Kwento ko lang, nung sa BP Leni ang sinampahan na walang kwentang kaso sa DOJ, na mabilis na ring na-dismiss, siya mismo ang humarap at pumirma sa affidavit. Ang walang kasalanan, walang takot humarap, di ba? Barry, abogado ka. Ano sabi ng abogado ni BP Sara? Pwede na siyang hindi dumalo. Hindi siya dumalo. Bakit nanggagalaiti ka, Barry? Kasi wala na kayong papel eh. Magaling pala amo mo, ba't hindi mo pinatakbong senador? Yan. Ulit. Refresh. Ulit. Refresh lang po ha. Ulitin natin sinabi ng NBI Director Jaime Santiago. Makinig ka, Barry Gutierrez. The Vice President showed courtesy by sending her counsel, talking to us, at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong feel na parang napagwalang bahala. Yan po ang sinabi ng NBI Director. Nagbigay daw po ng courtesy dahil nagpadala ng abogado at nagpadala pa ng sulat. Anong pinagsasabi mo, Barry? Okay, anong pinagsasabi mo na dapat dumalo? Okay. Magsabi naman po kayo at inano ko na yung kung may sounds na. Mag-ano lang po kayo ng number 1 dyan para i-adjust natin din to kung talagang wala pa. Comment lang po ng 1 kung meron ng sounds. Kung may sounds po kung may sounds Okay. Balik na ang sounds. Yan. Ganun talaga kasi galing tayo sa sa pagkagurgur. Adjustan lang po natin yan. Ano lang po kayo. Ganyan talaga ang buhay natin ngayon.
Ayan, no? Tuwan-tuwa po si Barry Gutierrez. Oh. Ayan po, abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim. Kinumpirmang hindi darating si BP sa NBI ngayong araw. Nagsumite raw ang Vice President na statement na pag-aaralan ng NBI ayon kay NBI Director Jimmy Santiago. At dahil po sa courtesy na yan, sinabi po ng NBI na magiging parehas sila. No? Katulad po nitong DOJ na mamaya na, dito muna tayo sa Confi Fund ni BP Sara. Ang tagal yung pinaano, no? Ang tagal po ninyo na pinalulutang na may problema po dyan. Dalawa na po nagsasabi na pwedeng gumamit ng alias. Ito po si Ping Lacson, pero peke daw yung yung nakalabas na Okay. Sabi ni Ping Lacson, i-refresh nyo lang po. Kung nawala po yung audio nyo kasi nagurgur tayo, refresh nyo lang po ulit kasi lahat po sila meron na, nakabalik na eh. Ako po nag-refresh lang eh. Lalabanan na lang po natin yung gurguran sa pagre-refresh. Ganun lang po ang technique natin ha. Okay. Ngayon, kung sinasabi po ninyo na illegal yung pagbibigay, illegal po yung pagbibigay po sa BP ng confidential fund, eto po tanong. Sino po ba nagbigay ng confidential fund kay BP Sara? Hindi po ba nag-request si BP Sara ng confidential fund noong 2022? Sino po ang nagbigay? Si Pangulong Marcos. Mula po sa budget niya. Ibig sabihin, kung bakit yung recipient lang? Bakit yung recipient lang po ang inyong inuusig tungkol dyan sa confidential fund? Bakit wala po kayong tanong o wala po kayong pag-uusig sa nagbigay sa kanya ng confidential fund? Di ba? Okay, tuloy ko lang sinasabi ko. Ngayon, kung 2023, may confidential fund si BP Sara sa both sa OVP at saka dito sa DepEd. Tanong, humingi ba uli siya sa presidente? Hindi po. Humingi siya sa Kongreso. Sa inyo. Mga House of Representatives at Senado. At binigyan nyo ng budget. Kung sinasabi nyo illegal pa rin yung pagkakaroon niya ng budget, dapat kayong makulong kasi kayo nagbigay. Alam niyo yun? Huwag niyong palabasin. Kasi meron dito sinasabi to si Dilima. Basahin lang natin. The observation of Congressman Adjong on the House inquiry on BP Sara's misuse of confidential funds can be reduced to one conclusion, systemic plunder. Si Dilima po ito nagsasalita. Mula pa lang sa paghingi ni BP Sara ng confidential fund, malinaw na ang intensyon niya ay gamitin ito sa pansariling interes. Diba? Tama po ba yan? Mula pa lang daw sa paghingi niya ng confidential fund, ay pansariling interes. Ito po, unang-una, hindi entitled sa confidential fund ng DepEd at OVP na parehong walang mandato na may kinalaman sa paggamit ng ganitong klaseng pondo. Kapritso lang talaga ni BP Sara. Okay. Kapritso. Hindi raw dapat. Abogado to magaling na abogado. Dating DOJ Secretary. Si Dilima. Kapritso lang talaga ni BP Sara ang nasunod dahil nasanay na siya sa paglustay ng pondo ng Davao na inulit lamang niya sa bago niyang pwesto sa gobyerno. Feeling entitled lang talaga ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Meron po ba kayong narinig na kaso ng graft and corruption kay BP Sara nung siya ay Davao City Mayor? Ang tagal mong DOJ. Ang tagal mong senador. Senador ka, DOJ ka. Alam mo pala na nilulustay yung pera ng Davao. Anong ginawa mo?
Bakit hindi ka nagsampa ng reklamo o investigasyon man lang? Nung Davao Mayor pa siya, hindi mo iniimbestigahan. Bakit? Dilima. Ikalawa kong tanong sa'yo, Dilima. Hindi ba nagsampa na kayo ng impeachment? Bakit dumadakdak ka pa rin? Hulaan ko kung bakit dumadakdak ka pa rin sa press. Dahil alam mo na mahina yung impeachment nyo. Kinakailangan nyo pa rin siraan si BP Sara sa press. Kasi kung malakas po yung inyong isinampang kaso, mananahimik na lang kayo dahil pag nanalo kayo sa kaso nyo, matatanggal na sa Vice President, hindi na rin makakatakbo bilang presidente. Dahil mahina yung kaso ninyo, kinakailangan si Dilima tuloy-tuloy na siraan ang ating Vice President. Yun lang naman po yun. Yung sinasabi mo na dapat wala yung DepEd at OBP. Kung totoo yan, illegal pala yung confidential fund. Sino ba nagbigay ng confidential fund ng DepEd at OBP? Yung Kongreso. O, dapat makulong kayo lahat. Hindi po pwedeng yung nanghingi lang ang may kasalanan. Yung sinasabi mo sa Davao, tama ka. May karanasan sila sa Davao at ano po epekto ng paggamit ni BP Sara ng confidential fund sa Davao? Alam niya po yung gagawin eh. Ano po ang gamit? Nabura po nila. Naging zero. Insurgent. Insurgent free po ang Davao. Dahil po sa paggamit ng confidential fund. Sa mahusay na paggamit. Ngayon, gusto niyo naman tong gawin sa buong Pilipinas. DepEd, bakit po DepEd? Mula po sa recruitment. Di ba? OBP, yan po, tuloy-tuloy po. Kaya mahusay pong Pangulo to. Pag naging Pangulo ng Pilipinas, alam niya ang gagawin. Eto ngayon, yung mga kabarkada mo, katropa pips mo, yung pinupuri mong magaling na leader. Naglabas po ng krokis. Ano bang tawag doon? Matrix? Kamakailan, nung tinapos nila yung Pogo, nasa pinakataas po. Sino po ang pinakamataas doon sa matrix ni Reza Ontiveros? Ang pinakamataas po. Ano nga ang ginawa niya sa Davao? Zero insurgent po. Dahil po doon sa confidential fund, nabura nila ang mga NPA. Balik tayo rito sa sinasabi ko. Yung pinakahuli po na matrix, nasa tuktok po si Tatay Digong. Alam nyo po, pag may mga matrix na ganyan, sanay naman tayo dyan ng mga organizational chart, di ba? Parang ganyan yung sinasabi nyo. Pag ikaw ang nasa pinakataas, ano po ang ibig sabihin yan? Halimbawa ito, parang mga kriminal. Pinakamataas po si Tatay Digong sa Pogo. Ayon kay Reza Ontiveros. Pinakamataas sa Pogo. No? Ano po ibig sabihin? Siya yung kumbaga yung pinakamataas na sindikato. Ngayon po, lumabas. Ito pong sinabi ng DOJ, basahin po natin. DOJ, Department of Justice. Ano po sabi? Not enough evidence to link Duterte to Pogos. Yan. There is not enough evidence to link former President Rodrigo Duterte to the illegal Philippine offshore gaming operators in the country. The Department of Justice said. Justice Undersecretary Nicolas Felix T. said the DOJ investigation showed that at the level of individual Pogos, we haven't seen any evidence to connect
former President Duterte. Tayo po ay nag-aaksaya ng pera sa sangkatutak na investigasyon para masiraan yung mga Duterte. Pero paglabas po ng tunay na investigasyon katulad po ng DOJ, NBI at ano pa, mapapatunayan na walang ugnayan si Duterte sa Pogo. Tignan nyo. Hindi po kasi ebidensya yung may nagpa-picture sa yung mayor ng Concepcion Tarlac. Concepcion Tarlac ba si Alice Go? Yun na yun, may picture. Tagal na natin nanonood. Matagal na tayong nanonood. No? Ng mga investigasyon. Hindi po pwedeng picture lang ebidensya na siya na pinakamataas. Lalo na yung presidente. Pag may dumalaw na mayor o kung sino pa man, papa-schedule. Banban ba? Bamban. Magpapa-schedule lang. Pasensya na po yung mga taga-Concepcion. Banban Tarlac pa. May picture lang po siya, pinakamataas na sa Pogo eh. Pahiya na naman si Risa Ontiveros. Alam niyo, napapahiya lang kayo na napapahiya sa mga pinaggagawa niyo eh. Ito po, yung anong tawag dito? Mary Grace Piatos, etc. Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos. Alam po ninyo, nagsabi na po na talagang gumagamit ng mga aliases. Yan po kasi, ang presentation kasi nila ganito. May mga tumanggap na ang pangalan Mary Grace Piatos. Tinignan namin, wala namang Mary Grace Piatos. So, fictitious yan. Ganyan nila pinipresent eh. Fictitious yan si Mary Grace Piatos. Therefore, wala talagang pinagbigyan. Sino nagbulsa? Di ba? Masyado nilang binubobo yung mga Pilipino. Ano sabi ni Ping Lacson? Natural lang. Siyempre, hindi naman totally agree si Ping Lacson. Pero sa sinabi ni Ping Lacson, dun pa lang okay na ako. Matagal po sa PNP si Ping Lacson, meron po yung mga confidential fund at intelligence fund. Natural lang sa confidentiality ng kanilang trabaho, no? Gumamit po ng mga alias, yung mga bibigyan ng hindi po pwede na tunay na tao yung ilalagay. Di pasok na pasok. Pero ayon kay Ping Lacson, pag nakita naman ng COA na merong parang anomalya na, obligado yung ahensya na patunayan niya na yung tao na yun ay totoong tao. Ano po bang sinabi ng COA? Unqualified, unmodified, pinakamataas na rating ayon sa dating Vice President, Leni Robredo. Yan ang meaning niya ng unmodified and unqualified. Pinakamataas na rating, walang anomalya. Kung walang anomalya, tapos na. Baka sabihin nyo naman yung dati pong chairman ng COA, si Heidi, yung mukhang dilawan yun, di ba? Ano sabi? Talagang gumagamit ng aliases. Pero sila daw dapat magpatunay. Sabi ni Heidi, para yung burden of proof malipat daw kay BP Sara, siya magpatunay ng mga taong alias yun. Bakit naman papatunayan sa'yo? Sapat na yun na sinabi mo na pwede talagang gumamit ng aliases. Galing po to sa former chairman at hindi po natin kakampiyan. Kalaban po yan. Galing po yan sa former chairman.
Hindi po bumaliktad. Sa karanasan po nila bilang PNP chief, kayo naman lahat sa inyo bumabaliktad eh. Hindi po paano po babaliktad yan? Marcos nga po yan. Kahit po sila kalaban natin, no? Kahit sila kalaban natin, hindi po mapapasibulian galing po sa kanila. Actually, sinisiraan niya eh. Kung iintindihin nyo maigi. Pero sapat na yun na inamin nila na pwedeng gumamit talaga ng mga aliases. Alias po yun. Naintindihan nyo? Alias. O si Heidi Mendoza, nagsabi rin na pwede rin gumamit ng alias. Pero kung alias yan, dapat patunayan na may tao. Eh sino ka naman para patunayan sa'yo? Nagsampa na nga kayo eh. Di ba? Ang point lang po, yung aliases, hindi po yan. Kasi binabaliktad po nila eh. Ayaw, ang sinasabi nila, ganito po kasi paliwanag ng mga kalaban natin. Ang paliwanag nila, dahil hindi tao yan si Mary Grace Piatos, wala talagang pinagbigyan ng pera. Ibinulsa yan. Yun po yun eh. Samantalang itong si Heidi Mangku, Heidi, anong pangalan? Heidi Mendoza. Heidi Mangku. Heidi Mendoza, nagsabi na gumagamit talaga ng alias. Kinakailangan mo lang patunayan na tao talaga yung alias na yun. Hindi po nila sinasabi yan. Ang sinasabi nila, walang Mary Grace Piatos. Therefore, nasan yung pera? O, ganun po yun eh. Di ba? Yan yun. Basta, totoo yan na may Mary Grace Piatos, pero hindi tao. Hindi pangalan. Alias. Kaya po ito po, pahiya po sila rito eh. Kasi, imposible namang hindi nila alam yan. May mga, si Akop eh, dating pulis yan. General pa yata yan si Akop kung di ako nagkakamali. Basta mataas yung tungkulin yan. Imposible namang hindi nila alam na alias yung Mary Grace Piatos. Kaya lahat po to para lang siraan si BP Sara eh. O ngayon, napapahiya sila. Yung DOJ, nagsabi, walang ugnayan, walang ebidensyang mag-ugnay kay Duterte, Tatay Digong, dyan sa Pogo. Sunog na naman sila. O, lahat po yan. Yan po yun. Wala pa po napapatunayan na sila ay involved sa anumang krimen. Ang tanong natin, kailan nyo imbestigahan yung confidential fund ni BBM? Ikalawang tanong, kailan nyo imbestigahan yung mga nawawalang pondo? Pinagbentahan ng ginto, yung nilipat na pondo sa PhilHealth, mula PhilHealth, saan napunta? Maharlika Fund, saan na yan? Anong ginawa nyo sa ayuda? Marami kayong dapat imbestigahan. Hindi po pwedeng iimbestigahan lang natin. Ay si BP Sara lang, tapos wala na. O kayong mga senador, wag na kayong umasta-asta pa na parang may papel talaga kayo. Napatunayan natin dito sa BICAM na ang totoong may control ng budget, sabi ni BP Sara, si Martin at si Saldico.